Sikat ng araw dito sa ating lalawigan. Ito'y akmang-akma doon ho sa mga magsasaka natin na nangangailangan ho ng init. Dahil dito ho sa Oriental Mindoro, panahon ho ngayon ng pagpapalay. Ibig sabihin, panahon po ng tag-ani. Bagaman natutuwa ang ating mga kababayan na mga magsasaka dahil nga ho sa tuwing ganitong panahon lamang maituturing na magkakaroon ho ng kita itong ating mga magbubukid, mga magpapalay. Subalit sila ho'y nalulungkot dahil nga ho sa mura. Oo, bagsak pa rin. Ika nga. Ang presyo po ng palay doon ho sa ilan sa mga kilalang traders dito ho sa ating lalawigan. Kung hindi ako nagkakamali, ang presyo po ng palay ay mayroong 10 piso. At maswerte na ho kung mayroon hong bibili ng 16 pesos na tuyong palay. Ito ho yung matagal na hong problema ng ating mga kababayang magsasaka na sinasabi ngang nagkaroon ho ng programa ang National Irrigation Administration, ito hong NIA, ito hong sangay ng gobyerno na nagpapatupad tungkol ho sa papatubig sa ating mga sakahan. Oo, dahil sabi nga ho, naging libre na ho sa mga magsasaka natin ang supply ng tubig mula ho sa mga agricultural irrigation na pinamumunuan po ng National Irrigation Administration. Bukod ho sa sinasabing libre, hindi naman natin nilalahat. May mga ilang distrito, may mga ilang kababayan tayo na umaasa sa tubig mula ho dyan sa National Irrigation na hindi naman ho matatawag na naging maayos ang kanilang serbisyo. O kaya yung ilan nating mga magsasaka ay napipilitan po na ikangay kong tawagin ay magkusa na magkaroon sila ng tinatawag na free flow o magpabugsok kung tawagin sa kanilang mga sakahan. Dahil kung aasahan ho yung libreng supply ng tubig ng pamahalaan ay hindi naman ho sasapat dahil mukhang yung ilan ho sa mga maintenance personnel, yung po nag-aayos ng mga kanal dito ho sa NIA, nagiging pabayaan na rin. O yun ho ang hinaing ng mga kababayan nating magsasaka na umaasa sa patubig ng ating gobyerno. Oo nga't libre. Wala ka namang tubig na makuha at umaasa rin sila sa buhos ng ulan. Ibig sabihin, bukod sa mura ang bilihan ng palay ngayon, yung paggamit ho ng mga facility, ng mga pasilidad, na dapat ho'y maititipid na ng ating mga magsasaka, tulad ho ng mga pestisidyo, kung tawagin, abono. Idagdag pa ho dyan yun pong kayo ho'y magpapa-harvester. O dagdag expenses pa rin ho yan sa mga magpapalay. At idagdag pa ho dyan yung walang humpay na pagsasamantala. Oo nga't medyo may maganda hong nangyayari. May positibo at negatibo hong idinudulot itong mga dayuhan nating mga
mamimili ho ng palay na lumuluwas pa ho rito ho sa ating lalawigan na di hamak ho na mas mataas ng 3 piso ho ang kanilang singil, ang kanilang bayad. Yung po mga taga-ibang probinsya, mga taga-ibang lalawigan, pumupunta ho dito ho sa ating bayan, sa Oriental Mindoro. May daladala na hong mga timbangan, pupunta ho yan sa mga palayan at direkta hong binibili. Di hamak na mas mataas-taas naman ho kaysa ho sa mga pangunahing traders dito ho sa ating lalawigan. Ang siste ho nito, bukod ho sa harassment na ginagawa, pananakot ng ilang mga traders natin dito, tinatakot ho na wag nang bilhin at may puwersahan pong pagtataboy. Yan ho yung isa sa mga modus naman ho. Para ho hindi nga makapamili dito ho sa lalawigan at mabibili nilang mura. So ito dapat ang laging tinitingnan ng Department of Agriculture at ng National Food Authority. Ito pong NFA. Kailangan ho magsama kayo. Magsama ang inyong puwersa kung paano po matutulungan itong mga kababayan nating mga magsasaka. Sapagkat nakaalalay, laging nakasuporta. Laging sinasabi ang Departamento ng Agrikultura sa lalawigan ng Oriental Mindoro ay walang humpay na tumutulong. Wala naman hong kaduda-duda. Totoo naman. Ang Provincial Agriculture Office, ang Municipal Agriculture Office sa bawat bayan at ang City Agriculture Office sa lungsod ng Calapan ay walang humpay na tumutulong sa ating mga magsasaka. Idagdag pa yan yung mga personal effort po ng mga punong bayan. Punong syudad. Sangkaterbahong tulong na sinasabi. Hindi naman ho natin matatawaran, totoo naman. Pero doon lamang ang tulong nilang binibigay. Doon sa nagbibigay sila ng mga binhi. Nagbibigay sila ng mga ilang traktora, yung gamit ho sa pagsasaka. Opo. Pero doon, pagdating ho sa output, mula ho sa mga magsasaka, sa pag-distribute, sa pagbinta ho ng mga gulay, ng mga halaman, dito pong mga palay natin, ay wala na hong ginagawa ang Departamento po ng Agrikultura. Doon sa ceiling price, ikangay sa karera doon sa pinali, sa boxing doon sa final rounds. May nagagawa pa ba dito ang ating pamahalaan? Wala hong saysay yung pagtulong nyo na magbigay ho ng mga kung ano-anong mga kaikikan sa Department of Agriculture. Kung pagdating ho sa huli, pagdating ho sa bintahan ay hindi na ho makontrol, hindi na makatulong ang ating hong pamahalaan. Opo. Nandyan yung mga libre yung mga binhi. Na pagmamalas-malasin ho kayo at kayo nabigyan ho ng libreng binhi, kung hindi ho sisibol, yung inyong mga binhing ipinamigay, lalo na ho yung mga gulay-gulay, naranasan natin yan. Minsan bagay, engineer, ako'y napadpad sa isang activities sa pamimigay ng Department of Agriculture ng mga buto-buto. Yung mga buto-buto na pananim. Ako naman, mahilig din tayo magtanim-tanim. May dala-dala akong mga buto-buto ho ng sitaw, buto-buto ho ng okra. Galing ho sa Department of Agriculture. Iba ang sumibol iba ang sumibol, hindi naman yung pananim, iba ang sumibol. Opo. So may ganyan ho, may ganyan. Ika ngay may expiration din pala yan. So may mga ganyan hong sistema na sa simple hong ipinamimigay ng Department of Agriculture ay pumapalya. Opo. Ang puntos ho natin dito, doon ho sa pinali. Dapat ho, ito hong mga kababayan nating magpapalay,
O yung balita natin noong isang araw sa kung hindi ako kamali sa Muar and Visayas area. Engineer, Iloilo ano? May makikita ba tayong taripa diyan ng kuan? Tingnan natin yung taripa ng palay sa NFA. Kasi iba ang presyo ng palay sa bintana ho sa National Food Authority sa NFA. Dito naman ho sa bintana ho ng palay sa iba't ibang independent o doon sa tatawag na private traders sa mga gilingan ho. Tingnan natin ang taripa ng palay ngayon sa kabuuan. Opo. At mamaya-maya ho, meron ho tayong ipalalabas NFA license reference ayan. Yung kuha natin, magkano ba ang bilihan ngayon ng palay sa NFA? Malalaman natin yan. Tingnan natin. Kukuha natin kung mayroon silang mga talaan na taripa po ng palay dito po sa tingnan natin. Baka hindi naman centralize ang taripa ng palay. Baka naman may iba-ibang ko sila magkano ngayon? Magkano ngayon ang bilihan ng palay? Doon sa mga nanonood sa atin. Magkapag-send kayo. Magkano ngayon ang bintahan ng palay sa inyong lugar? Ikukumpara natin sa presyo ng NFA. Wala silang taripa, no? Hindi lumalabas sa kanilang website. Hindi lumalabas sa website ng NFA ang taripa ngayon ng palay dito ho sa panahon ng anihan dito ho sa ating lalawigan. Anyway, bukas ho darating kung hindi ako nagkakamali, darating si Department of Agriculture Secretary Dar. Diyan ho sa bayan po ng Bungabong dito ho sa lalawigan ng Oriental Mindoro at maglulunsad ng isang programa na may kaugnayan ho sa agrikultura. At kung tayo po ipapalarin dahil tayo ho ay naimbitahan para ho i-cover ang isang activities sa kanila bukas at magkakaroon din daw po ng press conference. Diyan ho natin malalaman ito hong binabanggit ng inyong lingkod. Mga katanungan ho ng mga nakikinig sa atin, mga nanonood, tungkol ho sa programa. Ano ho ang programa ng agrikultura, ng agriculture, ng Department of Agriculture na angkop naman ho sa pangangailangan ng ating mga kababayan dito ho sa lalawigan ng Oriental Mindoro at sa buong bansa. Pilipino, pulso ng Alas 8:32 na ng umaga, pagising ko ho kanina, tingin ko ho sa aking cellphone, medyo nagulantang ho ako. Doon ho sa post na isinare sa atin ni Angel Lopez. Isa ho sa mga vlogger ngayon. Yun pong sinasabing manifesto movement. May isa hong grupo na nagsusulong, nananawagan na kumandidato po ito hong PNP Chief Guillermo Ilazar. At sinasabi ho sa manifesto, yung pong mga achievements
yung katangian ho ni PNP Chief Guillermo Eleazar ay naaangkop. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Naangkop at napapanahon at kailangan ng mamamayan yung kanyang personalidad, kakayanan sa Senado. Pilipino. Pulso Hayaan po ninyo na ibahagi namin sa inyo ito pong manifesto, panawagan ng General Guillermo Eleazar for Senator Movement, na ang nagsusulong ho ay karamihan ay mula ho dyan sa probinsya ho ng Quezon Province. Sa atin hong kakayanan bilang isang mamamahayag dito ho sa online radio, ng na mayroon pa lamang po kaming 18,000 na followers at likers sa mga panahon pong ito. At mayroon na rin po kaming more than 70,000 na viewer sa loob po ng 5 buwan naming pagsasahimpabuwi dito sa palatuntunan ito. Ika nga ipagdamot na ho rin nyo, ipagpasensya na ho rin nyo ng sa ganito kadit ho na followers. pulso ng Ay maibahagi po namin sa inyo ito hong panawagan, ika nga manifesto, para ho ika nga kung sakasakali ay dalhin ho sa Senado ito hong kakayanan ni General Guillermo Eleazar for Senator. At hindi lang ako eksakto na kung kailan ho magre-retiro itong mama. Parang hindi ko lang alam kung itong taong ito or next year. Basta sigurado ho ako, bago ho mag-eleksyon, ayon sa kanyang mandato bilang isang PNP chief, magre-retiro na ho are. Magre-retiro na ho are. Ang tanong ho, kung next year pa ang pag-retire dito, ibig sabihin, sa itinakda ng Commission on Election, ang filing po ng mga kandidato ay mula October 1 hanggang October 8. So ang tanong ng ating mga kababayan dyan, magre-retiro ba ng mas maaga si Senator Eleazar kung sakasakali ito'y mapaibig na kumandidatong senador? Opo, yan ang mga tanong dyan. Magre-retiro ba ng maaga para makapag-file siya ng kanyang certificate of candidacy? May sinasabi pa ho na kahit hindi pa siya mag-retire, basta't mayroong representative na magpapile ng kanyang COC, sabi ng COMELEC ay pupwede. So kaya alin man ho dyan, may posibilidad at alamin natin sa mga susunod nating palatuntunan kung mapapakinggan at mapapanood ito ng mga nasa likod ng manifestong ito na isulong ho sa Senado si PNP Chief Guillermo Eleazar, ay baka ho ma-interview natin sila, yung kanilang tagapagsalita, para ho maintindihan, maging maliwanag sa mamamayan na may kaugnayan ho sa kanilang manifesto na dalhin sa Senado si PNP Chief Guillermo Eleazar. Bago ho natin pag-usapan pa itong mga bagay na ito, iparirinig po namin sa inyo, ipanonood po namin sa inyo ito pong manifesto na sinasabi ho ng inyong lingkod, mga nagsusulong para ho dalhin sa Senado si PNP Chief Eleazar. pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Manifesto, isang panawagan kay Chief PNP General Eleazar. Manifesto ng panawagan kay General Guillermo Eleazar para may pagpatuloy niya ang sinimulang serbisyo mula sa pagiging isang pangkaraniwang opisyal hanggang maitalagang pinakapuno ng pambansang pulisya. Ang kanyang ipinakitang hindi matatawarang liderato at kakayahan, ang malinis at walang batik na rekord ng isang kagalang-galang na lider, mga katangiang tataglayin para maging pundasyon ang karapat-dapat na maluklok na kinatawan ng mamamayang Pilipino sa Senado, sapagkat ang pagkakatatag ng General Guillermo Eleazar for Senator Movement ay nabuo sa isang tapat at marubdob na hangaring ipaabot ang panawagan at tumaya ng mahalagang suporta kay PNP Chief General Guillermo Eleazar.
para makiusap na gawing puhunan ang kanyang katangi-tanging liderato at malinis na pangalan upang kumandidato sa 2022 election bilang senador ng Republika sapagkat hindi dapat ipagdamot ng mga taga-Quezon. Manapay ibahagi sa kabuuan ng bansa ang kakayahan ng isang nakapagpakita na ng mahusay na liderato sa pamagitan ng kanyang mga hinawakang posisyon sa pambansang pulisya. Sapagkat bukod sa mga ordinaryong tao na nasa rural na barangay, ang mga kilalang personalidad sa antas ng rehiyon at nasyonal ay nagpahayag na ng kanilang paghanga sa ipinakitang talino, galing, sigasig, dedikasyon at katapatan sa serbisyo, kaakibat ang pananagutan sa taong bayan ni General Eleazar. Sapagkat ang tanging layunin ng General Guillermo Eleazar for Senator Movement ay makapagpadala ng isa pang kinatawan sa Senado sa kalibre na katulad ng kay Senador Panfilo Lacson, dati ring namuno sa pambansang pulisya. Sapagkat ang malinaw na mga deklarasyon na dumadakila sa natatanging kakayahan ni General Eleazar nang siya'y italaga ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang PNP Chief ay hindi dapat isa-isang tabi lamang. Mga testimonya ng mga kilalang tao, ganito ang papuri nila nang ma-appoint si General Eleazar. A good pick by the President, sabi ni Senador Lacson. Best choice ever, ayon kay Senate President Vicente Soto III. An excellent choice, ayon kay Senador Ronald De La Rosa. Truly an officer and a gentleman, sabi ng Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa. A man of action in resolving cases with swiftness, ayon kay House Majority Leader Martin Romualdez. Since Lacson is leaving the Senate to run for President, Eleazar should take his place in the august body, ang sabi naman ng star columnist na si Ramon Tulfo. Sapagkat ang General Guillermo Eleazar for Senator Movement ay nananawagan at naghahain ng buong suporta para isulong at dalhin sa bulwagan ng Senado sa buong pagtangkilik ng sambayanan kay General Eleazar bilang isang senador. Sapagkat ang General Guillermo Eleazar for Senator Movement ay tumitindig bilang pangunahing proponent, katuwangang sambayan ng Pilipino mula sa iba't ibang barangay, bayan, probinsya at rehiyon. Dahil dito ay nagpasya, katulad ng ngayon ay pinagpapasiyahan na sa pangunguna ng General Guillermo Eleazar for Senator Movement ay kusang loob at buong kasiyahang pipirma ng kanilang pangalan at tirahan sa manifestong ito upang dalhin sa Senado ang kandidatura ni PNP Chief General Guillermo Eleazar sa darating na 2022 national at lokal na eleksyon. General Guillermo Eleazar for Senator Movement, General Headquarters, DCG Radio TV Network, 1022, DCG Broadcast Tower 1, Maharlika Highway, Barangay Isabang, Tayabas City, Metro Lucena. Cellphone number 0947-887-1360. Plus IP4 Mindoro Internet Broadcast sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio, tunog EM radio, tunog EM radio, mga palatuntunang pangradyo ngayon nasa internet na. IP4 Mindoro Internet Broadcast. Una sa balita, musika at rap. Tunog EM Radio. MI-Before. Tunog EM Radio. MI-Before Mindoro Internet Broadcast. Abangan, subaybayan, panoorin, pakinggan. MI-Before Mindoro Internet Broadcast. Doon na po tayong 43 minutos. 43 minutos bago po o makalipas 43 minutos makalipas po ang alas 8 ng umaga. Napakinggan ho ninyo yung manifestong sinasabi kay PNP Chief Guillermo Eleazar. Sa akin lang ho. Nasusubaybayan ho natin yung kanyang mga performance sa PNP groups. Wala hong halong kaduda-duda. Opo. Wala hong halong kaduda-duda. Kung ikukumpara po natin doon po sa ilan sa mga nakalinyada na ho, na makikita ho natin sa Facebook kung sino ho ang nais na kumandidato bilang senador sa 2022
election. Kung iyahanay ho natin si PNP Chief Guillermo Eleazar, di hamak ho na kung sa listahan ho sa pagtingin ng taong bayan, maituturing na ito po'y maaring mag-number 1 sa listahan na po pwede hong pagpilian ng ating mga kababayan bilang kandidatong senador sa ating bansa. Akin lang pong palagay ito. Hindi ho natin siya ini-endorso. Hindi ho natin siya ikinakampanya sapagkat bawal pa. Pero ang sinasabi ho ng inyong lingkod, personal, bilang PNP Chief, meron ho siyang matinong liderato, matinong gustong mangyari sa hanay ng kapulisan. At magre-retiro na rin ho siguro'y nararapat lamang na yung kanyang sariwang kakayanan sa Philippine National Police ay dalhin niya sa Senado. Pulso ng Pilipino. Pulso. Samantala, tingnan natin ngayon ang headline ng mga balita. Ito. Pilipino. Pulso ng Pilipino. NPA daw po patay sa bakbakan sa Cagayan. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso. Esko raw ho, lumaki ang bosabos, pero di basos. Pilipino. Pulso ng Ito yung mga balita ngayon. Pulso ng Pilipino. Pulso The best na bakuna gamot sa COVID-19, target ni Dr. Willie Ong. ng Pilipino. Pulso ng Pilipinas daw po nasa in game na naglaban. Babae, batang refugees, prioridad, papasukin sa Pinas ayon kay Duterte. One on drug, pinare-review ni Duterte. Ayan ho yung mga mga headline ngayon sa nakalipas na magdamag sa balitang nasyonal. Ito pa, sabi pa ho sa headline, patuloy na mag-aaral o patuloy na mag-aaral kahit may crisis. Ito ang maganda. Hindi pwedeng ipaliban ho kahit may noon panahon ng martial law, kahit mahigpit sa mga paaralan, kahit sa pabukid, mayroon hong nagtuturo. COVID-19 vaccination gawing mandatory. Sino tong bilyar na to? Bilyar muling nanawagan para sa malusog na kapaligiran. Ito ba yung, mamaya tingnan natin, ito ba yung anak? Ito yung sekretary ng DPWH. Bilyar. Sino bang bilyar? Kasi yung kanina hong tinatalakay natin tungkol ho sa problema ho sa presyo ho ng palay sa bansa. Hindi lang ho sa Oriental Mindoro. Opo. Kaya ho naapektuhan yung pong presyo ho ng palay at bigas, yung sariling atin. Dahil ho dun sa batas na isinulong at naaprubahan, na ipinatutupad pati ni Senator Cynthia Villar, yung tinatawag na Rice Tarification Law. Opo. May batas ho dyan, batas nasyonal, hindi man eksakto, ang sasabihin po ng inyong lingkod, kontrolado ng gobyerno ito hong presyo ho ng palay, itong lokal, itong atin, sa sistema ho na bukas. Ang sino mang negosyante na mag-angkat po ng bigas sa ibang bansa na madihamak na mas mura. So, dahil ho sa batas na ipinasa, inisponsoran ho ni Senator Cynthia Villar, kaya ho nagkandalit-silit tayong mga maliliit na magsasaka ng palay. Ito yung sinasabi ko, yung Rice Tarification Law. Kasi mura nga ho yung bigas galing sa, kunyari, ito, kunyari lang ha. Kung ang bintahan natin ng bigas dito ho sa Oriental Mindoro, yung pinakang maganda ng bigas, 53, 54.
Opo. Pinakang mababa ay mayroon NFA, parang 39-37 NFA. Sa pagitan ng NFA at doon sa pinakang class na bigas is 51-52, may gitna pa ho yan, yung hindi masyadong magandang bigas. May 42, 46, 47, yung mga ganon. Ngayon ho, kapag bibili kayo ng mga imported rice, mas mababa. Mas mababa ho dyan sa presyo kong yan. Mas mababa. Opo. Ngayon, karamihan sa mga Pilipino hindi nabibili doon sa mga sariling ani. Sariling ani, yung galing sa Pilipinas. Doon na sila bibili sa mga imported rice na ibinibenta rin ng NFA. Binibenta rin ng mga local traders na may lisensya ho mula sa NFA. Opo, mas mababa. Ngayon, ang tanong dyan, nasaan yung mga bigas na yan na sinasabing in-import ho? Oo, ng gobyerno, pati gobyerno bumibili ng imported na bigas at inilalaga ko ho sa NFA. Hindi naman ho centralized. Hindi centralized yung bigas niya na mura mula ho sa ibang bansa. Ngayon, makikita pa rin natin yung bigas na galing ho sa ating dito ho sa bansang Pilipinas. Oo. Kanya lang, yung mga traders hindi nabibili ng palay na mas hindi sila kikita. Hindi na sila bibili. Kaya ang tendency ho ng mga kababayan natin, dahil sobra-sobra yung palay, sasamantalahin ito mga traders, kasi may choice yung traders eh. Kung ayaw nyong ibenta sa amin sa presyong gusto namin, eh hindi kami bibili. Di ba? Sasabihin naman ng NFA, ito ang kaya lang bilhin ng gobyerno. Dahil kung hindi kayo magbibenta sa amin, hindi mauubos ang bigas ng NFA dahil pwede kami umangkat sa ibang bansa. Yan yung epekto ng rice tarification law. Oo. So, iniwan ng batas na ito yung mga maliliit nating mga magsasaka. Ay ngayon ang tanong, iboboto pa ba ninyo itong mga bilyar na ito? Yung nagpatupad ng rice tarification law, iboboto pa ba ninyo? Yun ho yung tanong ng ating mga kababayan. Yung nagpapahirap sa mamamayan ay iboboto pa ba ninyo? Opo. Yan ho yung sinasabi natin. Ito, hindi man eksakto ho yung sinasabi ko, pero suma total. Ito ho ang mga nangyayari. Ito ho yung mga kadahilanan kung bakit ho hindi gumaganda, hindi tumataas ang presyo po ng palay. Kasi choice na yan ang mamimili. Ay marami kaming bigas. Di ba? Marami kaming bigas. Kung ayaw yung ibenta sa amin ng presyong gusto namin, ay meron kami sa ibang bansa. Di ba? So ngayon, dyan ho napaparusahan itong mga magpapalay natin sa bansang Pilipinas. Ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino. Yan ho yung yan ho yung isa sa mga dahilan. Kaya sabi nga ho natin, yung malusog daw na kapaligiran. Silipin nga natin yan, engineer, yung sinong bilyar yan. Tingnan mo na, medyo lock daw tayo ng isa. Oo. Yung tungkol naman daw ho sa kapaligiran. Sinong bilyar ba to? Si ibang bilyar siguro to. Sabi ho sa balita, Ng Pilipino, pulso. bilyar muling narawagan para sa marusog na kapaligiran. Sabi ho sa balita mga kababayan, sa pakikiisa sa pagdiriwang ng National Clean Up Month ngayong September sa bisa ng Proclamation number 244, muling narawagan si Senator, yun na, sinasabi natin. Ng Pilipino. Ito ho, si Senator Cynthia Villar. Ito na ho yung utak kung bakit ho nagkandalit-silitsi ho ang presyo ng palay sa bansang Pilipinas. Ng Yung sinasabi ko, siya ho yung author. ng Siya, at saka yung anak niya, yung secretary ho ng Department of Public Works and Highways, parang nasa listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na kakandidatong senador sa ating pong bansa. ng Yan. Ako mismo magsasabi sa inyo, nasa sa inyo na ho yan. Kung iboboto ninyo itong Villar political family. Pilipino, pulso. Sabi ho sa balita, ituloy natin yung balita. Pilipino, pulso. Para sa isang malinis na luntiang kapaligiran, ipinagdiriwang din ang World Clean and Green Week sa September 17 Ng Pilipino. hanggang 23 kada taon. Ito hanggang ngayon. Ng Pilipino. Sa okasyong ito, hinikayat ang mga komunidad na linisin at panatilihin ang kanilang kapaligiran bilang ambag sa Worldwide Environmental Free
conservation effort. Pilipino. Bago ang pandemya, pinangunahan ni Villar, chairperson ng Committee on Environment and Natural Resources, ang mga paglilinis at mangrove planting sa iba't ibang lugar sa National Capital Region. Ng Pilipino. Ayon pa sa balita, we would like to again instill and the minds of the public awareness Ng Pilipino. on the importance of having a clean and green environment in our lives, especially now that we are facing a global health crisis, ayon kay Villar. Pilipino. Bukod sa mangrove planting, Ng tinututukan din ng senador ang urban gardening, kasabay ng paulit-ulit na panawagan sa publiko na magtanim ng sarili nilang pagkain kahit sa kapirasong lupa o walang laman na lata o plastik. Aktibo ring lumahok si Villar sa mga programa para linisin at ayusin ang Manila Bay na mayroong pinakamagandang sunset sa buong mundo. Ng Pilipino. Yun yung panawagan. Oo. Ng Pilipino. Ayusin nyo, Senator! Ng Yung Pilipino. problema ng ating mga kababayan na may kaugnayan sa palay. Pilipino. Pulso ng Pilipino. 5 minuto po mga kababayan, 5 minuto ho bago ho sumapit ang alas 9 ng umaga. Araw ho ngayon ng Huwebes. Opo. September 23, 2021. Oh. To ng Pilipino. Mayroon pa tayong isang balita. Tingnan natin yung iba pa. Para naman maging sulit yung mga nanonood sa atin. Yung sinasabi engineer ni yung NPA na napatay. Ano gang balita dyan? Anong nangyari? Ng Pilipino. Sa Cagayan mga kababayan, Pilipino. Pulso. nakarecover ang tropa ng militar ng 5 bangkay. Pilipino. Oh. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso 5 bangkay na mga rebelde sa naganap na engkwentro sa barangay Don Gig, Santa Teresita. narito hirap pasukin ng mga tropa ng militar ang kuta ng mga rebelde kung kaya't nagsagawa muna sila ng airstrike. Maliban sa mga bangkay na na-recover sa kuta ng mga rebelde, ay 3 high-powered firearms, 5 anti-personnel mines, 5 handle radio, 4 na cellphones, assorted medical supplies, air equipment at supersibong dokumento. Hanggang sa ngayon ay patuloy na nagsasagawa ng pursuit operation ang operatiba ng pamahalaan. Samantala, lumaki akong busabos, ngunit hindi ako naging bastos. Ito yung sinabi ni Yormi. Ito ang tinura ni Manila City Mayor Isko Moreno makaraang formal na magdeklara na kahapon ng kanilang kandidatura ni health blogger Doc Willie Ong para sa darating na presidential at vice presidential election sa 2022 sa Basico, Tondo, Maynila. Binahagi ni Moreno na hanggang ngayon ay nakakaranas pa rin siya ng pagmamata o dahil sa kanyang pinagmulan sa Tondo. Ngunit iginiit niya na ang natutunan niya sa public administration ay hindi niya natutunan sa paaralan ngunit sa mga squatter areas ng Tondo. Buong kababaang loob na ipinahayag ko sa inyo, mga kababayan ko, sa darating na Mayo, tanggapin niyo po ako aking aplikasyon bilang Pangulo ng Pilipinas, bahagi ng talumpati ni Moreno, ni Yormi.
Iginit ni Moreno na hindi ang matayog na ambisyon ang nagtulak sa kanya sa desisyon, ngunit ang kalunos-lunos o banong kondisyon ng bansa. Habang ginagawa umano ng ibang bansa ang best practice sa paglaban sa COVID-19, ginamit naman umano ng Pilipinas ang taumbayan bilang mga genia pigs sa pinakamababa at pinaka-striktong early quarantines 557 days na po tayong nasa quarantine, but instead of flattening the curve, we have planted our economy ayon sa alkalde. Sa mga susunod na araw, ilalabas ni Moreno ang kanyang plataforma. Ngunit marami sa mga ito ay ginagawa na umano niya sa lungsod ng Maynila. Kabilang dito ang iba't ibang housing project para sa mga mahihirap, pampublikong ospital, pang prioridad sa edukasyon at internet connectivity, pagninegosyo at kalinisan. Eksakto na pong alas 9 ng umaga, dito na rin po nagtatapos ang palatuntunang Pulso ng Pilipino sa MIB4. Palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon at pinakikinggan ngayon. Edman Sera po ang nagsasabing, kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. At tabayan na silang saglit ang palatuntunang GSM. Mula